Praise God, salamat sa Panginoon sa ito. Napakabuti po ng Diyos bagaman ng sitwasyon ng ating bansa. Marami sa ating mga kababayan ay hindi maganda ang pinagdaraanan, pero mabuti pa rin ang Diyos. Mabuti pa rin ang Panginoon. Wala siyang katulad at hindi siya nagbabago. Tayo po muna ay umawit. Kita natin ang Panginoon kahit na may mga pinagdadaanan yung ibang mga kapatiran natin. Salamat sa Diyos. Siya pa rin talaga ang pag-asa ng ating mga buhay. Atin nga po natin yung Diyos ng pag-asa. Tayo pong lahat. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di bumibiko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, di nagkukulang, di bumibiko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pagkakataong ito na minsan pang makapag-aral ng inyong salita, O Diyos. Salamat sa pagkakataon na ibinibigay niyo sa amin. Pribilehiyo, Panginoon, na magamit, O Lord God. Kayong patuloy na maparangalan sa aming mga buhay, O Diyos. Kayong patuloy na mataas, na mambahid ng karumihan ang nakikita niyo, pakalinisin siya sa atin. Patuloy na gawing marapat kami sa inyong harapan, Lord. Kailangan po namin ang pagsama niyo. Kailangan po namin ang pangungunan niyo, ang patnubay niyo, O Lord God. Kayong patuloy na umabot, O Diyos, sa inyong mga anak, sa mga kapatid namin, Panginoon, kababayan namin, O Lord God, na nasalanta ng bagyo. Kayong patuloy na magbigay ng kaaliwan, ng kapayapaan, ng kagalakan. Comfort them, O Lord God. Salamat, meron kaming Diyos na matatakbuhan, Diyos na mabuti, Diyos na nakakasiyasat, Diyos na nakakakita ng bawat anak.
Kayong patuloy na kumilos, O Lord God, ang patuloy na proteksyon para sa inyong mga anak, O Lord God, mga kapatiran, Panginoon, mga kababayan naming Pilipino, O Diyos, na may mga pinagdaraanan. Kayong patuloy, O Diyos, na kumanlong magbigay ng kaaliwan, kapayapaan, O Diyos. Patuloy na lumalapit kami sa inyo, Diyos na mabuti, dakila at tapat. Salamat, lagi kayong nariyaan, Panginoon. Kayong karapat dapat, pinakamabuti, Panginoon, na luwalhatiin, dakilain kayo, Panginoon, kahit anumang sitwasyon na meron kami, O Lord God. Alam namin lagi kayong nariyan, nakaagapay sa inyong mga anak. Salamat sa inyo, ang patuloy na pagsama, pangungunan niyo, O Diyos, ay dumaloy sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo, sa inyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. At ang Panginoon ang patuloy na magbigay ng kaaliwan, ng kagalakan at ng kapayapaan para dun sa ating mga kababayan, kapwa nating mga Pilipino o mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy na ingatan po kayo ng Panginoon. Patuloy na ang kaaliwan ng Diyos ay managana sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. At patuloy rin po nating isama sa panalangin ng ating bansa. At balita ko po ay meron na namang parating na bagyo na patuloy na ang pag-iingat ng Diyos ay managana sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. At kahit na sa ganitong sitwasyon, patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon dahil may kuryente po dito sa Maynila. Hindi po kami nawala ng kuryente. Salamat sa Panginoon. Patuloy po tayo sa pag-aaral. Nandito po tayo sa John chapter 8. Tuloy po natin yung pinag-aaralan natin. Sabi dun sa verse 33, basahin po natin yung 33. Sumagot sila kay Jesus, nagmula kami sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naging alipin ng kahit sino. Bakit sinabi mong palalayain kami? 34, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Salamat sa Panginoon. Tuloy po natin yung pag-aaral natin. Nung nakaraan ay pinag-aralan po natin yung sa 31 at 32. Sabi po doon ay yung kalayaan ng Panginoon, ang patuloy na makita sa bawat isa sa atin. May progreso. Habang tayong tumanggap sa Panginoon, pinalaya na tayo sa mga kasalanan, pinatawad na tayo dun sa mga kasalanan, pero ang kailangan ay nagpapatuloy. At yung salita ng Panginoon ay nakikita sa bawat isa sa atin at lumalalim, hindi tayo lumalayo sa kanyang salita. Hindi malaya na gawin yung gusto mo o gawin yung gusto natin, malayo sa kalooban ng Panginoon, kundi malaya na tayo na patuloy na makalapit sa Panginoon para maisagawa natin yung nais ng Panginoon. Yun po yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Hindi tayo malaya na tayong pinatawad ng Panginoon, okay lang na magkasal, hindi. Kundi magpatuloy na tayo na maging malayo sa kasalanan. Dahil ang salita ng Diyos ay patuloy na nakikita at binubulay-bulay ng bawat isa sa atin. Ngayon naman tayo ay sa 33 at saka 34. Ang sabi, the pretense of freedom. Pretense, yung pagkukunwari. Hindi totoo. Balat kayo. Sabi po doon. Kaya ang sabi, ulitin ko po, yung binasa natin, sabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, sumagot sila sa ating Panginoong Hesus, nagmula kami. Kasi ang sabi dun sa 32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya sumagot yung mga pinuno ng mga Hudyo, ang sabi, sumagot sila kay Jesus, nagmula kami sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami naging alipin ng kahit sino, bakit sinabi mong palalayain kami? Kung babalikan po natin ang lumang tipan, makalipas ng kay Joshua na lang, wag na po nating isama yung sa Ehipto, yung pagkatira nila sa Ehipto. Kung babasahin po natin ang lumang tipan, yung history ng sa lumang tipan, pagkatapos po ng mga ilang hari doon lang kay Joshua, naging alipin na sila o naging subject na sila doon sa mga bayan o mga nasyon na nakapalibot sa bansang Israel at inaalipin sila.
kinakawawa sila. At pag dumarating na yung panahon na nahihirapan na sila, tumatawag sila sa Panginoon at nagpapadala ng hukom. Kaya nga judges, maraming hukom, maraming tumulong sa kanila. Maraming itinayo ang Panginoon na mga leader sa kanila. Kaya lang pag dumarating na yung time na magiging maalwa na sila at parang okay na, nakakalimutan uli nila ang Panginoon. Kumatalikod uli sila sa Panginoon. Kaya nung sinabi dito na kailanman ay hindi kami naging alipin, hindi po totoo yun. Kasi sa lumang tipan pa lang, inalipin na sila at maraming lahi ang umalipin sa kanila. Ang Ehipto, ang Assyria, ang Babylonia, ang Gresya, ang Syria, ang Roma. At paulit-ulit, ano ang dahilan? Bakit naging inalipin ng mga bayang ito ang Israel? Kasi sa pagtalikod nila sa ating Panginoon. Doon sa huling bahagi nga ng kronika, ikalawang kronika, ang sabi po rito, basahin po natin. Dahil nga sa kasalanan, sabi doon sa chapter 36 verse 12, masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Ito po yung hari, yung huling hari ng bansang Israel. Sabi, nagrebelde rin siya kay Haring Nebuchadnezzar kahit pinanumpa siya nito na sa pangalan ng Panginoon na hindi siya maghihimagsik sa kanya. Ngunit matigas ang puso ni Sedekaya at ayaw niyang manumbalik sa Panginoon. Maliwanag po yun. Ayaw niyang manumbalik sa Panginoon. Ang Diyos ng Israel. 14, walang pakialam sa kaniya ang lahat ng punong pari at ang mga mamamayan ay hindi naging tapat sa Diyos. Sinunod nila ang kasuklam-suklam na mga ginagawa ng ibang bayan at dinudungisan ang templo ng Panginoon na nilinis niya sa Jerusalem. Maliwanag po yun. Wala silang pakialam. Yung mga punong pari, yung mga mamamayan, hindi sila naging tapat sa Diyos at sinunod nila yung mga kasuklam-suklam na ginagawa ng mga ibang bansa na nakapalibot sa kanila. Yung dumungi sa templo ng Diyos, yun pa ang sinusunod nila. Kaya ano ang naging sanhi nito? Ang sabi dun sa verse 20 ng 36 ng 2 Chronicles, dinalang bihag ni Nebuchadnezzar. Mag-start po tayo sa 19. Pagkatapos sinunog nila ang templo ng Diyos at binihag ang pader ng Jerusalem, sinunog din nilang lahat ang palasyo at giniba ang lahat ng mamahaling bagay. 20. Dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia ang mga Israelita na hindi namatay at naging mga alipin niya ang mga ito at ang kanyang mga anak at ng kanyang mga anak hanggang sa namahala sa kaharian ng Persia. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Jeremias na magiging mapanglaw ang lupain at makakapagpahinga ito sa loob ng 70 taon. Kaya nung sinabi ng mga punong pari na hindi sila naging alipin kahit kailanman, nino pa man, di po ba? Ayon sa kasaysayan, inalipin sila. Ano ang dahilan? Wala silang pakialam. Yung mga punong pari, walang pakialam. Ang sabi, pati yung mga mamamayan, hindi sila naging tapat sa Diyos at sinunod nila yung mga kasuklam-suklam na ginagawa ng ibang bansa. Kaya, doon sa mga nasyon na nakapalibot sa kanila, yung mga maimpluwensya, kagaya ng Assyria, ng Babylonia, inalipin sila. Literal na inalipin sila. At sa spiritual na bahagi naman, nagpaalipin sila. Bakit? Sumamba sila sa iba't ibang Diyos. Yung Diyos na mga Diyos-Diyosan ng mga bansang nakapalibot sa kanila. No, sabi, wala silang pakialam. Sinunod nila ang mga kasuklam-suklam na ginagawa ng ibang bansa at dinungisan ang templo. Kaya tumataliwas ito dun sa sinabi ng mga pinunong pari. Anong sabi rin dito? Yung mga pinunong pari, walang pakialam. Sumusunod sila sa mga kasuklam-suklam na mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nakakalungkot, hindi totoo yung sinasabi nila sa ating Panginoong Hesus. Naging alipin for 70 years. Ano ang dahilan? Bakit analipin ng bansang Israel? Dinala sa Babylonia for 70 years. Naging alipin sila ng ibang nasyon. Dahil sa kasuklam-suklam sa pagtalikod nila sa ating Panginoon. Sila na rin nang sabi, wala silang pakialam at sinunod nila yung mga kasuklam-suklam na pagsamba
Ngayon sabi rito sa Jeremias chapter 25 verse 11, magiging mapanglaw ang lupaing ito, ang bansang ito at ang bansa na sa palibot ay maglilingkod sa hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Kaya ang bansang Israel ay naging subject sa Babylonia for 70 years. Naging alipin sila sa Babylonia sa loob ng 70 taon. Kaya may mga umalipin sa bansang Israel. Bakit? Wala silang pakialam sa Diyos ng Israel. Yung naglabas sa kanila dun sa pagkabihag sa Ehipto, tinatalikuran. Wala sila yung mga ginawang himala ng Panginoon, yung binaliwala nilang lahat. Maraming naging hari ang bansang Israel hanggang sa nahati na nga sila sa dalawa. Pero ang nakakalungkot, lagi nilang pinoprovoke sa pagkagalit ang ating Panginoong Hesus. Pinili nila ang maglingkod sa ibang mga Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga bayan, bansa na nakapalibot sa kanila. Malala nyo yung sinabi ni Josue bago siya mamatay? Piliin nyo ngayon, pero ako at ang aking sambahayanan ay maglilingkod sa Diyos. Kaya lang, nung nawala na ito mga great leader na ito, sila na ang nasusunod sa kanilang sarili hanggang sa talagang ginalit nila ng lubusan ang Panginoon. Pati yung mga hari na namuno sa kanila talagang tumalikod. Pati yung mga anak nila hanggang sa dumating, pati yung mga anak ng mga hari, ng mga namumuno doon sa bayan ng Israel, ay talagang pinapadaan nila sa apoy, inihahandog nila sa apoy, mga kasuklam-suklam na ayaw ng Panginoon. Yun ang ginagawa nila. Kaya literal at spiritual, naging alipin sila. Alipin sila ng mga Diyos-Diyosan, sumasamba sila kung saan-saan at tumalikod talaga sila sa ating Panginoon. At mahabang panahon, naging alipin sila at nanirahan sila sa ibang bayan. Bakit? Tumalikod sila sa Diyos. Ganon din po ang mangyayari sa mga taong tumatalikod sa Panginoon. Kagaya dito sa aklat ng Juan, di po ba? Kaya ang paulit-ulit nating sinasabi, ang isa sa unang dahilan, sa unang nais nung nagsulat ng aklat ng Juan ay himukin ng bawat isa na maniwala, kilanlin, tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas at magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Bakit? Dahil kahindik-hindik o kakilakilabot ang mangyayari doon sa mga taong tumatalikod sa ating Panginoon o doon sa mga taong ayaw tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas o ayaw siyang kilanlin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Oo, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Mahal niya at pinili nga niya ang bansang Israel, pero nung talagang laging paulit-ulit na lang na ipinoprovoke nila sa pagkagalit ang Panginoon, sumasamba, tumatalikod sila sa ating Diyos na pagkatapos na iligtas sila ng Panginoon, tatalikuran naman nila ang Panginoon. Pag nakakaramdam sila ng paghihirap na doon sa mga bansa, mga nakapalibot sa kanilang nasyon na umaalipin sa kanila, tatawag na naman sila sa Panginoon. Kaya hanggang sa pinaalipin na lang sila, dinala sila sa ibang bayan. At alam po natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya biyayaan tayo ng Diyos. Huwag na tayong lumayo sa Kanya. At patuloy kagaya ng pinag-aralan natin ng mga nakaraan, habang ngayon nakilala natin ang Panginoon, kailangan ang salita niya ay nananatili sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos ay patuloy na binubulay-bulay at pinag-aaralan ng bawat isa sa atin. At habang pinag-aaralan at natututo tayo, kailangan ay makita rin sa bawat isa sa atin. Huwag tayong mapagaya dito sa pinag-aaralan natin. At sinabi pa nila, ang lakas ng loob na sabihin nila, hindi sila naging alipin kailanman. Hindi po totoo yun. Ang bansang Israel ay inalipin ng maraming bayan. Bakit? Tumalikod sila sa ating Panginoon. Ganon din ang mangyayari sa mga tao na ayaw tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas o kung kinakilala na natin siya, kagaya yung paulit-ulit na binabasa natin sa Hebreo, wala na handog pa na maibibigay para dun sa mga nananadya o sinasadyang magkasala muli o gawin muli yung kasalanan. Kaya dito sabi dun sa 33, hindi sila naging alipin. Marami pong mga bersikulo sa banal na kasulatan at kagaya ng binasa natin, naging alipin sila at inalaw ng Diyos na maging alipin at dalhin sila sa Babylonia for 70 years. Bakit? Tinalikuran nila
ang Panginoon. Tinilikuran nila yung Diyos na nagligtas sa kanila at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansa, mga bayan na nakapaligid sa kanila. Kaya nakakalungkot. Pero hindi pa rin nila mauna. Sabi dun sa 43, 8:43 ng John 43, ang sabi rito, hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Naging bingin na sila, kagaya nung sinabi dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na paulit-ulit na rin nating binabasa. Ano ang sabi? Doon sa bandang huli, binulag niya sila para hindi nila maintindihan. Yung Diyos ng sanlibutan ito, si Satanas, umpisan nga po natin, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya kahit paulit-ulit na pinapaliwanag ng Panginoon at sinasabi ng Diyos at marami ng tao, propeta, lingkod niya, mga alagad ang nagsasabi tungkol sa ating Panginoong Hesus, wala na, nabulag na ang kanilang mga mata, ang kanilang mga isipan ay naging bingin na sa katotohanan. Kaya kahit paulit-ulit at paulit-ulit din nilang tinatanong, hindi nila matanggap. Bakit? Nakafocus na sila kung ano yung gusto nila at nabalot na sila ng inggit, galit. Kaya ang gusto na lang nilang mangyari, ipapatay ang ating Panginoong Hesus. Kaya bakit paulit-ulit nilang tinatanong ang Diyos? Kasi nahanapan nila ng butas, sinahanapan nila ng kasiraan ang ating Panginoong Hesus. Sumagot si Hesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkasala ay alipin ng kasalanan. Kaya nung magkasala ang bansang Israel sa ating Panginoong Hesus, dun sa binasa natin, pinadala silang bihag. Yung mamamayan ng Israel, pinadalang bihag kay Nebuchadnezzar at dinala sila sa Babylon for 70 years. Doon sila nag-stay. Kaya ano ang sabi? Kung sino yung nagkasala, ay siya ang alipin. Amen? Kaya anumang kasalanan ng naihingi natin ng tawad sa Panginoon, wag na po nating balikan. At wag na po tayo muling maging alipin pa ng kasalanan. Basahin nga po natin yung Roma chapter 6 verse 17. At tulungan tayo ng Panginoon, lalo na ngayon sa nangyayari sa sitwasyon sa paligid, sa mundo. Marami ng mga sakuna, iba't ibang klase ng salot na nagpapatunay na malapit nang dumating ang Panginoon. Tumalikod na nga talaga tayo at huwag nang manumbalik. Biyayaan tayo ng Panginoon. 17 ang sabi, noong una, alipin kayo ng kasalanan, pero salamat sa Diyos dahil ngayon buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng katuwiran. At kung tayo alipin na ng katuwiran, kagaya ng mga napag-aralan natin, hindi na muli tayong babalik dun sa mga bagay na pinalaya tayo. Kaya sabi dun sa dito, basahin pa po natin sa 22. Pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito'y kabanalan at buhay na walang hanggan. Kaya sino mang pinalaya na o sino namang napatawad na, huwag na muling bumalik, magbiging alipin pa ng kasalanan, kundi maging alipin na ng Diyos. At ang dulot nito, kapag nasa Panginoon na tayo, ang dulot nito ay kabanalan at buhay na walang hanggan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. At talagang gustong ipaunawa ng sumulat ng may akda ng aklat ng Juan, napakahalaga unawaan natin, ipinauunawa at gusto niya talagang maunawaan ng bawat isa sa atin kung gaanong kahalaga na makilala at magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus, na makilala natin siya, bawat isa, individual, magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. Kaya mahalaga rin na maunawaan natin ang salita niya at patuloy tayong mag-aral ng salita niya at hindi lang nag-aaral na habang natututunan natin ang kanyang salita ay naisa pamumuhay natin, kasi ito lang ang tanging paraan para wag tayong mapalayo sa ating Panginoong Hesus. 1 John 3, basahin po natin yung 1 John chapter 3, si Juan din po ang nagsulat nito. 1 John chapter 3, si Juan, beloved din po ang
nagsulat ng aklat ng unang Juan, 1, 2, verse 4 ang basahin po natin. Ang lahat ng nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya kung gumagawa pala tayo ng kasalanan, paglabag ito sa kautusan ng ating Panginoong Hesus. 8. Basahin natin yung 8. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng Diablo dahil ang Diablo ang gumagawa ng kasalanan mula pa sa pasimula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. 9. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya at dahil nga ang Diyos ang kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Kaya kung sino mang nagpapatuloy sa kasalanan, ang sabi ng banal na kasulatan, ang banal na kasulatan po ang nagsabi nito, siya ay kampon ng Diablo. Dahil ang Diablo po ang gumagawa ng kasalanan. Kaya kung tayo anak na ng Diyos, alipin na tayo ng Diyos, nagpapatuloy na tayo sa gawang mabuti at ang dulot nito, ang sabi dun sa Roma, ay kabanalan at buhay na walang hanggan. Ang may buhay na walang hanggan ay yung gumagawa ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nakakalungkot ang sabi, hindi ang ultimate bondage ay yung pagkaalipin, naalipin ka ng bansa o sino pa mang nagkaalipin sa iyo, kundi yung spiritual bondage. Mamatay ka ng tuluyan sa pagkakilala sa Panginoong Hesus o mapalayo ka na ng tuluyan at hindi mo na nga tanggapin o mawala na ng puwang at magkaroon na talaga ng pagkabihag at sabi dun sa 2 Corinthians chapter 4, binulag na talaga ng Diyos ng sanlibutan ito ang iyong isipan at ayaw mo na talaga. At meron ding mga ganun na nakakilala sa Panginoon at tapos tumalikod kahit anong gawing paliwanag, kahit hindi na makonbinsi. Nakakalungkot. Kasi anong sabi rin ng banal na kasulatan, pag pinalayas mo yung isang demonyo, lalayas talaga yun. Pero maghahanap pa ng 7 mas matitindi yun. Kaya pagbalik nun, talagang ganun na lang. Kaya yung pagkabulag, talagang bulag na bulag at pagkabingi ay binging-bingi. Kaya yung spiritual bondage sa kasalanan, yun ang nagdudulot ng rebellion against God. At yun ang nagdudulot din ng eternal death. Bakit? Hindi mo natatanggapin hindi mo nakikilanlin talaga ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya nakakalungkot. Basahin nga po natin yung 6:16 ng Roma. Sabi rito sa 6:16 ng Roma, hindi nyo ba alam na ang alipin ng anumang sinusunod natin, kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito ay kamatayan. Pero kung ang sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito ay katuwiran. Binasa na po natin yan kanina. Kaya yun ang nais ng Panginoon. Bakit? Katuwiran. Kailangan sumunod tayo at ang dulot nito ay buhay na walang hanggan. Pero kung ang sinusunod natin ay ang kasalanan, ang dulot nito ay kamatayan, eternal death, walang hanggang kapahamakan, malayo sa piling ng ating Panginoon. Ang sabi rin dun sa Mateo, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Kailangan isa lang, mamimili tayo. Hindi pwedeng nasa katuwiran ka, tapos ang pamumuhay mo naman ay kadiliman. Hindi yun ang nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi, 6:24 ng Mateo, walang taong maglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat tatanggihan niya ang isa at susundin naman ang isa. O kaya'y magiging tapat siya sa isa at tatalikuran niya ang isa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, ang bawat isa sa atin. Walang pinakamabuti sa mundong ito, kundi magtapat na talaga tayo sa Panginoon, lalo na sa mga sitwasyon na ngayon. Sa paligid, nakikita na natin yung mga senyales ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Biyayaan tayo ng Panginoon. Ang sabi, kung ikaw ay pinalaya ka nga, kaya lang, huwag ka na muling bumalik sa kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Tayo po'y alipin na sa Panginoon na po tayo. At anumang nasa Panginoon, malayo na
sa paggawa ng kasalanan. Ang sabi rito sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, darating siya na papalibutan ng nagliliyab na buhay at paparusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Sa pagbabalik ng Panginoon, magpapakahayag na talaga siya kung sino siya. Huhukom na talaga siya. At ano ang sabi? Parurusahan na siya. Magpaparusa na siya. Paparusahan niya na yung hindi kumikilala sa Diyos, yung ayaw tumanggap, yung ayaw kilanlin na si Jesus ay ang Panginoon at ang tagapagligtas at hindi sumusunod sa magandang balita. Ang sabi, hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. May parusahan talaga. Kaya hindi na rin lihim sa atin yan. Hindi rin lihim yan. Kaya tulungan tayo ng Panginoon habang ang mundong ito ay pasama ng pasama. Biyayaan po tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya hindi totoo yung sinabi doon sa binasa natin kanina, doon sa 8:33 ng Juan, na hindi sila naging alipin. Naging alipin po ang bansang Israel ng iba't ibang bansa. Naging alipin din sila ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan, mga sinasamba ng mga bansang nakapaligid sa kanila, tinutularan nila, mga gawi. Kaya nung unang panahon, sa panahon ni Moses, talagang pinapatay talaga. Bakit? Para wala nang gayahin, wala nang tularan. Kaya yung mga inispare nilang buhay ng mga kalaban, yun ang nagbibigay pasakit sa kanila sa kasalukuyan. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Ano mang inihingi natin ng tawad sa Panginoon, wag na po natin muling balikan pa. At kung ito'y nagmumulto at nais bumalik, nagsisikap bumalik, biyayaan tayo ng Panginoon. Tapat, sapat ang Diyos at ang banal na Espiritu para wag na muli tayong magkasala pa. Kaya ang napakahalaga talaga ng patuloy na lumalapit tayo sa Panginoon. Patuloy na nanganganlong tayo sa Kanyang presensya at hinihiling natin talaga yung pagsama, yung pangunguna niya. Sabi po rito sa Pilipos, yung huling versikulo na babasahin natin, tapos mananalangin na po tayo. Ang sabi dun sa Pilipos 3:17, mga kapatid, tularan ninyo ako at tularan ninyo rin ang iba pang namumuhay ng tulad namin sapagkat maraming namumuhay na salungat sa aral tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila at naluluha akong ipaalala ulit ito sa inyo ngayon. Sabi pa, 19, kapahamakan ang kahihinatnan nila dahil dinodiyos nila ang kanilang tiyan, ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay. Sabi po ni Apostol Pablo, sabi niya tularan natin siya dahil siya ay nagsisikap na tularan ng Panginoon. Kaya anong sabi dun sa Hebrews? Looking unto Jesus. Sa mga nakapalibot sa atin, wala tayong makikitang perpektong pastor, perpektong manggagawa, o miyembro o sino pa man. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, looking unto Jesus, siya lang talaga ang perpekto at walang kapintasang maipipintas tayo sa Kanya. Marami tayong maipipintas marahil doon sa mga taong nakapalibot sa atin, pero sa Panginoon wala tayong kapintasang makikita. Kaya laging hinihimok, ituon natin yung paningin natin sa ating Panginoong Jesus. Lalo na sa kalagayan ng ating bansa ngayon, hindi pa tayo nakakaahon sa pandemya ng COVID-19. Ito, sa tuloy-tuloy na salot ang dumarating sa iba't ibang bansa, iba't ibang klase ng sitwasyon, kalamidad ang nangyayari sa iba't ibang bansa. Kung manonood tayo ng balita, titingnan natin iba't ibang nangyayari, hindi pare-pareho. At sa panahon po natin ngayon sa ating bansa, maraming kababayan tayo ang naapektuhan ng bagyo, kaya ang kaaliwan at kapayapaan ng Diyos ay managana. May mga simbahan po tayo sa Marinduque na natanggalan ng mga bubong. Ang simbahan po sa Bonliw, nakita ko po sa picture ay kalalagay lang po ng bubong. Kailan lang po natapos yun. Pero dumaan itong bagyong Kinta ay tinanggal niya yung bagyo. At balita ko po sa Maranlig, sabi ng Pastor Alex na apektuhan din ang
simbahan sa Maranlig at marami pang mga kapatid tayo doon at karamihan sa Marinduque ay walang kuryente. Kaya isama po natin sa panalangin. Hindi lang yon, sa iba't iba pang pong lugar ay may mga naapektuhan din sa Burias. Isama po natin sa panalangin sila Pastor Mac, Pastora Ani. Ang balita ko po ang Anilaw ay naapektuhan din. Pastora Miriam sa San Jose, sa Occidental Mindoro, isama po natin sa panalangin na daanan din po sila at marami pa po sila Pastor Greg at sa Bicol po, hindi pa po natin alam yung ibang balita at marami pong kapatid tayo mga sa pananampalataya ang naapektuhan, pero salamat meron tayong Diyos na nakakakita at nakakasiyasat ng mga na pagdadaanan ng mga kapatid natin sa Panginoon. Ang kaaliwan ng Diyos ay managana sa inyo na kahit na sa ganyang sitwasyon ay patuloy na yung presensya ng Panginoon, ang ma-experience nyo, maramdaman nyo yung yakap ng Panginoon na hindi kayo iniiwan ng Diyos. Di man kami makarating sa lugar nyo, ang Diyos laging nandyan, lagi kayong inaagapayan. Tulungan tayong bawat isa sa atin ng Panginoon, mga pastor, yung mga nasalantat, naapektuhan, naapektuhan ng bagyo ay patuloy na aliwin kayo ng Panginoon. Sambagay ang tiyak, may mabuting gagawin ng Panginoon. May magandang gagawin ang Panginoon. At pag-pray natin na sabi pa nila ay mayroong isa pang bagyong parating at patuloy na ang Diyos ang kumilos at magkontrol sa bawat sitwasyon. Sige po, tayo po yung manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon, sa katapatan nyo, O Diyos. Napakabuti nyo. Tulungan nyo nga po kami, kagaya ng pinag-aaralan namin, Panginoon. Huwag kaming mapagaya, Panginoon, dito sa mga kausap ng Panginoong Jesus, O Lord God, nung siya'y nasa lupa pa. Kundi patuloy na lumayo kami sa kasalanan at magnais pa kami, magnasa at patuloy kaming maglong sa inyo, lumapit sa inyo. Kasi kayo lang talaga ang pag-asa namin, Panginoon. Anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, anumang suliranin, problema, karamdaman, mga pag-uusig, kayo lang talaga ang makakatulong sa amin. Kayo lang talaga, Diyos na makapangyarihan, ang higit na nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Abutin niyo po, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, ang mga kababayan namin na naapektuhan ng bagyo, mga kapatid sa pananampalataya, mga pastor, mga simbahan na nawalan ng bubong o ano pa mang nasalanta, O Lord God, sa inyong mga anak. Ang kaaliwan niyo, Panginoon, ang panalangin namin ay patuloy na ma-experience nila sa oras na ito, O Diyos. At ang pananampalataya sa inyo, Panginoon, ang kagalakan, Panginoon. Maramdaman nila yung mapagpalang kamay nyo, Panginoon, Holy Spirit. Comfort them, Panginoon, yung mga kapatid namin, O Diyos, na yung iba pa na hindi namin nabalitaan, O Diyos. Ang kaaliwan nyo, Panginoon, ay patuloy na managana sa kanila. Kayong patuloy na kumilos, O Diyos. Maramdaman nila yung presensya nyo, Panginoon. Sa panahon ng panlulumo, maramdaman nila, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, O Lord God. At kayong patuloy na magbigay ng kaaliwan sa kanila, Panginoon. Salamat, meron kayong mabuting plano sa pangit na sitwasyong ito. Meron kayong magandang gagawin sa mga hindi magandang nangyayari sa aming kapaligiran. Salamat sa inyo, O Diyos. Patuloy na palakasin at aliwin, Panginoon. At kayong patuloy na kumatagpo sa bawat mga kapatiran, Panginoon, na nasalanta ng bagyo. Mga kababayan naming Pilipino, O Diyos, kayong patuloy na kumilos, O Diyos. Salamat sa katapatan nyo, Panginoon, mga pastor, mga manggagawa, mga miyembro, Panginoon. Patuloy na ang kaaliwan at ang katatagan sa pananampalataya. At patuloy nilang ma-experience, O Diyos, ang pag-ibig nyo, ang yakap nyo, Panginoon, ang inyong presensya, O Lord God. Salamat sa inyo. Taas din po namin, Panginoon, Sister Loring Velayo, O Lord God, sa LBM at diabetic, Panginoon. Salamat kay Diyos na mabuti, Diyos na dakila, Panginoon. Abutin niyo ang kapatid na ito saan man siya naroroon. Kayong patuloy na magbigay ng kalagalingan. We release healing in Jesus' name. We release healing, Panginoon. Ganon din kay Brother Edwin Manarin, Panginoon. Full recovery, Panginoon. At kalakasan para din sa kanyang buong pamilya. Salamat sa inyo, Panginoon. Abutin niyo mga kapatid na ito, Panginoon. Sino pa man yung may mga pinagdadaanan, may mga kahilingan, O Lord God. Kayong patuloy na kumatagpo sa kanila, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hindi nalilingid sa inyo ang bawat pinagdaraanan ng inyong anak. At naniniwala kami, may mabuti kayong plano, may maganda kayong gagawin, Panginoon, para sa bawat isa, O Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon. Kayong patuloy na kumilos. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon.
aming mga pananampalataya, huwag kaming lumayo sa inyo at patuloy kaming lumapit, patuloy kaming manganlong sa inyo, O Diyos. Dahil kayo lang talaga ang pag-asa, Panginoon. Taas namin ang bansang Pilipinas, O Lord God. We release healing, Panginoon, O Diyos, against this COVID-19, Panginoon. Kayo ang patuloy na kumilos at manguna, Panginoon. Salamat, Diyos kayong mabuti, Panginoon. Diyos kayong mabuti. Taas namin ang Bible School, O Lord God. Hallelujah. Kayong patuloy na kumilos, Panginoon. Bless nyo ang mga teacher, yung mga estudyante, Panginoon, yung mga connection nila, Panginoon, na naapektuhan ng bagyo, O Lord God. Kay Diyos na mabuti, Panginoon, ang inyong salita at ang pangangaral sa inyong salita ay magpapatuloy, Panginoon. Dahil kayo rin, Panginoon, ang patuloy na tutulong at gagawa ng paraan. Dahil hindi namin pwedeng higitan ang pagmamalasakit nyo, Panginoon, para sa mga tao, O Diyos. Dahil ang nais nyo, makakilala sila sa inyo bago maging huli ang lahat. Kaya salamat sa inyo, Panginoon. Kayo patuloy na pinararangalan namin, taas po namin sa inyo si Job at si Timothy, Panginoon. Ingatan at patnubayan niyo po sila sa lugar ng Taiwan, Panginoon. Kaaliwan niyo, pagsama niyo, Panginoon. Kayong patuloy na kumilos sa kanila, Panginoon, sa kanilang pag-aaral sa lugar na yon, Panginoon. Ganon din sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Taas namin ang mga gawain, mga simbahan sa iba't ibang bansa, Panginoon. Kayo ang patuloy na kumilos, O Diyos. Bawat Doro Faith Church sa iba't ibang bansa, Panginoon. Taas namin sa inyo sa pangunguna ng Pastor Joseph. Kahit hindi Doro Faith, Panginoon, basta ang pinangangaral ay kayo, Panginoon, na may pagsama ng banal na Espiritu. Marami pang nangangailangan ng kaligtasan na dapat madala sa inyo, O Diyos. Unite nyo kami, pagkaisa nyo kami sa isang Espiritu, Panginoon, na madala ang mga taong ito, Panginoon, at huwag kami magsawang manalangin. Ganon din yung mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord. We release salvation para sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa inyo. Abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay na kung paano kaming lumapit sa inyo, ganon din sila. Kung paano kaming nagpapatuloy sa inyo, ganon din ang nais namin, O Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo ang gabing ito, O Lord God. Ang inyong mga anak, Lord, nilulukuban namin ang inyong banal na dugo, O Diyos. Yung mga nasalanta, Panginoon, kung meron mang nawalan ng bahay, Panginoon, ingatan at patnubayan niyo sila. Salamat sa inyo, sa katapatan niyo, mananatili kayong mabuti, dakila at tapat. Diyos na nagmamalasakit at nakakakita ng bawat pinagdaraanan ng inyong mga anak. Kaaliwan at ang kapayapaan, ang kagalakan at ang pagsama Pisa ng banal na Espiritu ay managana sa inyong mga anak. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Nandyan po sa comment section yung mga address natin sa ibang bansa. At patuloy tayong magdalanginan. Salamat sa Panginoon para dun sa mga kapatid natin. Mabuti ang Diyos. Nakikita ng Diyos yung mga pinagdaraanan po ninyo ng bawat isa. Nauunawaan niya. May mabuti, may magandang gagawin ng Diyos para sa kanyang mga anak. Salamat sa Panginoon, ang kaaliwan, ang kapayapaan at ang kagalakan ay patuloy na managana sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa mga taga Nueva Ecija, Bulacan. Meron din po para sa mga taga Marinduque. Magandang gabi para po sa mga kapatid natin dyan sa ibang bansa, sa Korea, sa UAE at sa iba't ibang bansa. Sa Diyos po ang kapurihan. Kita po tayong muli bukas ng gabi at meron pa po yung last day ng revival po bukas, alas 4 ng hapon. Salamat sa Panginoon. Maganda ang ginagawa niya at patuloy. We expect more from God. At ganun din po, announcement po, yung first Saturday of the month natin, prayer and fasting. Kahit hindi nyo kaya mag-fasting, pwede po kayong sumabay. Sama-sama po tayong magkaisa sa panalangin. May mabuting gagawin ng Diyos. Sa pangit na sitwasyon, panghawakan po natin yan. May mabuting gagawin ng Diyos. Kaya wag po tayong manghinawang lumapit sa Kanya dahil ang Diyos natin ay Diyos na mabuti, dakila at tapat. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi, Brother Van Castro. Ivan, God bless you.